So, dito sa New Zealand, hindi po siya kagaya sa Pilipinas na may nag-invite sa'yo ng birthday party. Lalabas kayo ng mga friends mong Kiwi. Birthday, in-invite ka. Lumabas kayo, kunwari may inuman, may mga kainan sa restaurant. Expect mo na yon na pag in-invite ka, ikaw ang magbabayad sa order mo, ikaw ang magbabayad sa drinks mo. Kanya-kanya kayo ng bayad dito. Sa atin sa Pilipinas, syempre, ikaw yung may birthday, ikaw yung nag-invite, ikaw yung magbabayad dun sa mga kaibigan mo, ba? Kailangan marami kang pera pag nag-invite ka sa Pilipinas, pag pupunta kayo ng mga inuman, pupunta kayo ng mga birthday, yan. So, dito, kanya-kanya kayo ng bayad. Dito, pag nag-date kayo, 50-50 rin kayo. Ganon dito. So, may mga sinaswerte dito na Asians, Pilipina, Thai, Chinese, Cambodian, any nationalities na nakapangasawa ng mga Kiwi na hindi sila gumagastos kasi mayaman niya yung mga asawa nila, no? As in lahat yung lalaki ang gumagastos. Pero may mga Kiwi din dito na kailangan mo mag-share. Actually, ganun din sa Amerika. Meron akong kakilala na nag-share din siya dun sa mga gastusin nila. Although mas malaki yung gastos ng husband kaysa doon sa wife. Pero dito sa New Zealand, kailangan meron ka pa ding share. Hindi mo lahat iaasa sa asawa mong lalaki. Actually, yung mga Pilipino na nandito ngayon sa New Zealand, yung mga asa-asawa nila, ganun na rin yung na-adapt na rin yung culture dito. Sabi nga ng isang kakilala ko, nung nasa Pilipinas pa sila, so yung asawa niya, lahat, di ba, padala yung pera sa Pilipinas, ganyan. Nung nandito na siya sa New Zealand, di ba, gumagastos na rin siya share na rin siya ng mga gastusin dito sa New Zealand. Hindi mo lahat iaasa sa lalaki. Hindi mo lahat iaasa sa asawa mong lalaki. So, dito, yung mga Pilipino sa New Zealand, so na-adapt na rin nila yung ganong culture. Kasi kung lalaki lang yung gagastos, hindi kakayanin dito kung anong yung sa taas ng cost of living. So, yung mga nandiyan dyan sa Pilipinas, wag nyo expect na porket na yung mga nasa abroad, mapepera. Malaki yung kinikita. So, nagkakamali kayo dyan. Sa Pilipinas, maliit na, ang mamahal na nga ng bilihin, ang liit pa ng sweldo. Tapos dito, dollar nga ang kinikita, pero dollar din yung binabayaran. So, ang New Zealand ay isa sa pinakamay mataas na cost of living sa buong mundo. Top 1 dyan yung Auckland. Ang mga bayarin, ang mga renta, iba-iba. Every state, dito sa New Zealand, iba-iba yung rate ng kanilang mga rent, yung mga cost of living. So, maraming mga bayarin ng kapwa natin Pilipino dito. Kaya kung mapapansin ninyo yung mga vlog nila, dyan yung magkano yung rent ng bahay, wifi, electricity, insurance, gasolina, food. So, maraming gastusin. Siyempre, yung maintenance ng sasakyan, then may registration ng sasakyan, yung warrant ng sasakyan. So, marami. Pag sasakay ka ng bus, syempre, gagastos ka pa rin. So, yung mga nasa Pinas, ang mga kamag-anak nyo na nasa abroad, kung hindi sila nakakapagbigay man sa inyo, pag sa mga kaibigan na nandiyan dyan, nanghihingi ng tulong, so,
marami din kaming tinutulungan sa Pilipinas. Meron din kaming pamilya dito. Kung magastos din kami dito, nagsishare din kami dito, nagbabayad kami ng upa. Marami kaming bills na binabayaran dito sa New Zealand. At meron din kaming pamilya na tinutulungan sa Pilipinas. Kaya yung iba, sana wag sasama yung loob ninyo kung hindi kayo natutulungan, kung nanghihiraman kayo. Kasi alam niyo sa atin sa Pilipinas, pag inutangan ka, wala nang bayaran yan. Kung ang mismo nandiyan sa Pilipinas, mga pautang ko, hindi na ako nabayaran. Kahit kadugo ko pa eh. 'Di ba? Ang hirap na magtiwala. Kaya ako sa totoo lang, parang hindi na. Hanggang ilang taon na yung nakakalipas, hindi pa rin ako nababayaran yung umutang na pinamasahe yan sa Australia. Hindi ko na nahabol. Tinaguan na ako. Mahirap ang mga buhay na nandito. Lalo na ngayon dito sa New Zealand, maraming walang trabaho. Yung nakikita ninyo na mga nakapost dyan na hiring, yung mga apple pickers, kiwi pickers. So, seasonal lang yan dito sa New Zealand. Kung mag-hire sila, mga locals, hindi sila mag-hire ng overseas. Kung mag-hire man sila ng overseas, ang hi-hire nila yung mga nurses. Dairy farming yan. At saka constructions. Yan yung mga in demand. Yung sa minings, ayan. Diba? Bakit ang daming kiwi na lumilipat sa Australia? Pinagawa nilang stepping stone ang New Zealand. Kaya medyo ang immigration ngayon ay maghihigpit na.